Apolohetika, ang palatuntunang nagbibigay liwanag ukol sa mga turo ng simbahan batay sa mga nasusulat sa banal na kasulatan. Apolohetika, tuwing linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, kasama sina Brother Marco Evangelista. Apolohetika, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ave Maria, Gracia Plena, isang mapagpalang unang araw sa buwan ng Setyembre, mga kapanalig. Engineer Marlon San Diego, sumilip na ba si Idol Jose Marichan? Sumilip na ba sa ating himpilan ngayong araw na ito? Baka kasi hindi pa naririnig yung paboritong pambansang pamaskong kanta eh, di ba? Whenever I see boys and girls playing lantern on the street. Mga kapanalig, isang mapagpalang araw po ng linggo sa ating lahat. Samahan po ninyo ako sa ating programa ngayong araw na ito. Ako po si Brother Marco C. Evangelista. Mag-isa po sa ating anchor's booth, pero kasama ko po sa aking kabilang side ang ating production assistant si Brother John Gutierrez, magandang lalaki, at mas magandang lalaki yung ating engineer Marlon San Diego, nandito sa ating technical side. So hindi po tayo nag-iisa dito sa inaanak ko, Jason Mamawal and Lorraine Mamawal ng Tarlac City. Mabuhay kayo. Kay Brother Omar Tabiosa, shout out sa iyo diyan. At syempre kay Badis, no, yung ating kapanalig sa Amerika, si Brother Jomel Malyari Otara, nakikinig sa atin ngayon. Wow, very proud naman tayo na naka-monitor sa atin ang ating mahal at idolong Reverend Father Regine Lagante Tenorio dyan po sa Diocese ng Bataan, ano? So mabuhay ka, Father. At syempre happy anniversary din dun sa mga nakaraang araw, ano? Hindi kita nabati yata dun sa yung pagdiriwang. Magandang araw po sa inyo. At syempre sa mga kapanalig po natin, napakarami. Engineer Alan Villar, ayan, ang ating mahal na kaibigan na napaka-generous, Engineer Alan Villar ng Laguna, at ang kanyang may bahay si Leonor. Congratulations Lolo Alan, nakababae na yung ating anak na si Kate, no, at saka si John. Ayan, salamat sa Diyos, may babae na tayong apo. Shout out po kay Reverend Father Raymond Tapia, ang chaplain dyan po sa Bureau of Fire Protection dito po sa General o National Headquarters, no. Maraming salamat sa pagsubaybay, Father Raymond Tapia, na idol natin yan. Si Sister Mary Grace Bautista, mabuhay po kayo. Shout out po sa ating mahal na taga-subaybay, at marami pa tayong gustong batiin, pero syempre mamaya-maya ng kaunti yung mga pagbati natin. Lolo Alan Villar meron na tayong apo, ayan, na babae. Parang si Lolo Jose Portasio Corilla din, meron ng apong babae. Alam niyo po, ngayong buwan ng Setyembre, mga kapanalig, sa atin pong Catholic Christendom ay napaka mabunga ang mga susunod na mga araw. Marami pong mga iba't ibang pagdiriwang, no? Tandaan po natin, September 5 ay pagdiriwang po natin ang kapistahan ni Saint Mother Teresa of Calcutta, isang humble nun na talagang naglingkod sa mga mahihirap. At pinakamaganda ay ang September 8, sapagkat ito po ay ating pagdiriwang sa kapanganakan ng ating mahal na Inang Maria, Nativity of our Blessed Mother, pinanganak ng ating Lola Santa Ana, at siyempre yung kanyang kabiyak na si Lolo San Joaquin. September 12 ay pagdiriwang naman natin ang kapistahan ng banal na pangalan ng mahal na Inang Maria, the Feast of the Holy Name of Blessed Virgin Mary. And September 14, ating gugunitain ang Triumph of the Cross, no, yung pagtatagumpay ng krus. September 15 ay ipagdiriwang naman natin ang Our Lady of Sorrows, o yung mas kilala nating Mater Dolorosa. September 23, ayan, nandyan ngayon sa Roma ang ating mahal na kaibigan, Brother Alan Villar, si Ferdinand Marlon Lopez, kasama si Badet, yung mag-asawa. Dapat kasama tayong dalawa, na iba yung schedule natin. Nandyan sila ngayon sa Roma, at sa September 23 ay kapistahan ni San Padre Pio of Pietrelcina. Si Padre Pio, mahal ng mga Pilipino. September 28, ang kapistahan ng unang Pilipinong santo, si San Lorenzo Ruiz de Manila,
Yan. So natatandaan natin si Pope John Paul II. Ngayon ay santo na rin. Siya po yung nagbigay ng pagkakataon for the first time. Hindi ginawa yung tinatawag nating canonization sa loob ng Roma, kundi ginawa dito sa sarili nating bansa. Diyan nga po sa Quirino Grandstand sa May Luneta, no? September 28 ang kanyang kapistahan. September 29 ay kapistahan naman ng mga arkanghel. Kabilang na diyan si Arkanghel Miguel, Arkanghel Gabriel at Arkanghel Rafael, no? Yung mga arkanghel natin. And September 30 ay kapistahan naman ni Saint Jerome o ni Padre Jeronimo, yung inutusan ni Pope Damasin I na i-translate ang sacred scripture from the original language na Hebreo sa Lumang Tipan at Greek sa New Testament into Latin, yung tinawag nating Latin Vulgate. At ito yung kauna-unahang translation na naintindihan ng buong mundo kasi that time ay Latin ang official language ng simbahang Katolika. Kaya ito yung unang translation from the original Hebreo and Greek, no? Yan po yung kapistahan September 30, Saint Jerome. At speaking of Saint Jerome, siyempre yung ating mahal na kaibigan si Father Joey diyan sa parokya ni Saint Jerome sa Rizal, ano? Baras yata yung bayan ni Father Joey Bautista. Mabuhay po kayo. Okay, so dahil ngayon ay September, in particular ay Nativity of the Blessed Mother sa September 8, patuloy po natin pag-uusapan ang mga paksa tungkol sa mahal na Inang Maria, no? Hindi natin kasama ngayon si Brother John Albert Gales dahil sinamaan yata ng katawan, naulanan yata o naambunan. Ganyan talaga pagka matanda na, humihina na ang immune system, ha, Brother John Albert Gales. Okay, so dahil ang mahal na ina ang ating pag-uusapan, meron po tayong nabasa na isang pagtanggi sa debosyon natin kay Mama Mary bilang ating tagapamagitan sa ating Panginoong Yesus. Ang tawag po natin sa simbahan, si Mama Mary ay Medriatrix. At pag binanggit yung Medriatrix, alam naman natin, medyo naging controversial yan dito sa ating bansa, dito nga sa nangyaring apparition sa Lipa. Kaya ang impresyon ng iba sa Pilipino, pag sinabing Medriatrix, ang tinutukoy agad ay ang apparition sa Lipa. Magkaiba po yun. Ang hindi inaprubahan ng simbahang Katolika ay yung aparisyon sa Lipa, Batangas. Pero yun pong titulo ng mahal na ina bilang Medriatrix of all graces, of all grace, yan po ay umiiral na sa ating simbahan matagal na panahon. Hindi lang ho yan noong 1948 o kung anumang year na naging kontrobersya po sa Lipa, Batangas. Hindi po. Kaya pag sinabi nating Medriatrix of Grace, hindi po natin ito isi-single out na tungkol lamang dun po sa aparisyon ng Lipa. At tatandaan po natin, may order po ang Vatican, ang hindi ho kinilala, wala daw pong kakaiba, ay yun pong aparisyon sa Lipa, Batangas. Pero yung pagiging Medriatrix ng mahal na Inang Maria, long time ago, yan po ay ina-acknowledge ng ating simbahan. Sa katunayan po, sa isang kautusan ng ating Santo Papa Pope Leo XIII, yung tinawag pong Icunda Semper Expectatione, ganito po ang nilalaman. Medriatrix of all grace is a Marian title that Roman Catholics give to the Blessed Virgin Mary as the Mother of God. It includes the understanding that she mediates the divine grace. Sa papal encyclical ng September 8, 1894, ganito po ang nakasaad. The recourse we have to Mary in prayer follows upon the office she continuously fills by the side of the throne of God as Medriatrix of divine grace. So dito mga kapanalig, loud and clear, ang titulo ng mahal na ina as Medriatrix, hindi po ito nakaugat
sa Lipa, Batangas, yung aparisyon na nangyari doon sa isang madres dapat, pero lumabas ng kumbento. So, magkaiba po. Para walang ma-clarify tayo. Katunayan po, sa Second Vatican Council na dokumento Lumen Gentium number 62, sabi po ay Mary as advocate, auxiliatrix, adjutrix, and mediatrix. So, advocate in support or defense of a person, auxiliatrix is a female aid, adjutrix is a female helper, and mediatrix is a woman who is a mediator. So, saan naging mediator si Mama Mary? Siya po yung naging mediator natin sa ating tagapagligtas, sa ating Panginoong Hesukristo. Ave Maria! Yan, si Brother Roman Oliver pala ay nasa Germany, pero namasyal siya sa France. Tama, sa France. Katatapos nung ating Olympic doon. No? Mabuhay ka, Brother Roman Oliver. At ang ating kaibigan, Brother Caparos Jomel, ay nanonood at nakikinig sa atin on board Amsterdam. Yan, nasa Amsterdam. God bless you rin po sa mga kapanalig nating nasa iba't ibang panig ng mundo, ng daigdig natin ngayon. Mabuhay po kayo. So, atin pong pinag-uusapan ngayon, mga kapanalig, tinatalakay, yun pong titulo ng mahal na inang Maria na magbe-birthday sa September 8, no? Baka makalimutan natin yan. Siya po ay ating kinikilala bilang mediatrix. Sa ibang termino, sa terminong Tagalog, tagapamagitan. Ngayon, meron pong isang Baptist pastor na nakabase sa Kalasyaw, Pangasinan, Poblacion East. Meron siyang inilabas na babasahin, no? Libro. Sister Annalisa and Brother Mario Pamintuan Garcia. May nilabas itong isang pastor na tumutugon sa pangalang Emilio June Ballesteros Jr. Isa po siyang Baptist pastor. At hayagan niyang kinundina yung paniniwala, pananampalataya nating mga Katoliko na ang mahal na inang Maria po ay tagapamagitan. Mali daw po iyon. Sabi ko, wala namang kakaiba dito kay Pastor Ballesteros Jr. ng Kalasyaw Christian Church. Siya yung pastor dyan. Sa kanyang atake na mali yung turo ng Catholic Church that si Mama Mary, that our Blessed Mother is mediatrix. Sa katunayan po, maging sa babasahing opisyal ng Iglesia ni Cristo 1914, pasugo, ganito naman po ang isang bahagi na kinuha natin. Excerpt. Walang babaeng tagapamagitan, sapagkat si Kristo lamang ang itinalaga ng Diyos na maging tagapamagitan sa Kanya at sa mga tao. Hindi kailanman itinuro ng Biblia na si Maria ay tagapamagitan. So ito po kinuha natin, no? Sister Bobilina Silva, yung binanggit ko, kinuha po natin sa official magazine ng Iglesia ni Cristo 1914, Pasugo, nilathala po ng July-August 1988, Volume 41, number 4, page 25. Klaro po, sabi nila, hindi kailanman itinuro ng Biblia na si Maria ay tagapamagitan. So dito po sa puntong ito, bilang Katoliko, kailangan iklaro natin to, ipaintindi natin sa kanila ito. Totoo ba yung kanilang sinasabi na sa Bible, pag binasa natin ang Bible, pag binuklat natin ang Bible, wala po bang bahagi ang mahal na inang Maria na namagitan? Yung claim natin, siya ay tagapamagitan natin sa ating Panginoong Hesukristo Wala nga ba? Totoo ba yung sinasabi ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo 1914? Totoo ba yung pag-disclaim ni Pastor June Ballesteros ng Kalasyaw Christian Church, isang Baptist, na si Mama Mary hindi pwedeng maging tagapamagitan? Alam mo ninyo, mga kapanalig, pag sinuri ang Bible, lalabas po yung kasinungalingan nila, lalabas po plain attack yung kanilang itinuturo. Bakit? Sapagkat una sa lahat,
Ang liwanag po ng kwento sa Gospel of St. John chapter 2, mga kapanalig, hindi natin pwedeng itanggi ito eh. Recorded po ito eh. Ayan o, pag binuksan nyo ang Bible, makikita natin sa Bible, meron pang ang drawing yan eh. Ayan o, ano to? Wedding at the Cana. Itong picture na ito, drawing na ito. Pag binuksan natin ang Gospel of St. John chapter 2, kabanata 2, makikita natin yung tagpo dito, yung wedding at the Cana, kasalan sa Cana. At pag binasa natin yung kabuuan nito, nakalagay dyan, invited sa wedding si Jesus, ang mga disciples, at yung nanay niya nandun din. And then nagkaroon ng aberya. Ano yung aberya dito sa wedding at the Cana? Naubusan po ng alak yung okasyon, yung kasalan. Sabi ng ibang mga pilosopo, lalo na yung mga lasinggero, kita nyo, unang himalang ginawa ni Jesus ay alak eh. Kaya tagay pamor, siya't puno. Hindi nila naintindihan yung kultura ng mga Hudyo. Pag wedding day po, isa po sa pinakamahalagang handa ay ang alak. Sapagkat ito'y pagpapakita ng kultura nila. Hindi ibig sabihin niya maglalasing sila, no. Alam nyo ba kung yung problema sa Cana, Galilea, hindi ho na-resolba, makukulong po yung groom, yung lalaking kinasal at yung kanyang pamilya. Mahaharap po sila sa malaking iskandalo. Mahaharap sila sa legal problem. Bakit? Kasi ibig sabihin nun, nung kinapos yung alak, kulang yung dote nila. Kasi sa kulturang Hudyo may mga dote. Yung bang magpapakasal ka, may ilalaan kang mga kaukulang panghanda para yung i-offer ng pamilya ng lalaki doon sa pamilya ng babae. Yan yung tinatawag na mga dote-dote. Kasama yon sa handaan. Ngayon, si Mama Mary, bumulong sa kanyang anak, ang liwanag nang maubos ang alak, chapter 2 verse 3 ng Gospel of St. John, sinabi ng nanay ni Jesus sa kanya, wala na silang alak. Ano nangyari? Wala na silang alak. Sumagot ang ating Panginoong Jesucristo, Nanay, ito po ginagamit kong version, yung The Bible Pinoy version na inilathala po ng Philippine Bible Society. Ang komposisyon po ng mga nagbago nito ay mga Protestante at mga Catholic Bible scholar. Kaya hindi ito basta-bastang binuo o ginawa. Ngayon, pag ito kinwestiyon nyo, questionin nyo yung authority ng Philippine Bible Society. At sa totoo lang, ang nagbigay sa akin nito ay isang pastor, no? Si Pastor Rex, Brother Rex. Sabi niya, Brother Marco, keep sharing, keep watching, all for His glory. Ayan, binigay nung birthday ko ng July 30, last year, 2023. At ang nagbigay nito na isang pastor, si Pastor Rex, ay kaibigan, kaklase ng yumao nating partner na si Tatang Larry Lamco Malyari. So ano nakalagay dito sa Bible? Anong sabi ng John chapter 2? Nanay, hindi pa ngayon ang time ko. Hayaan nyo na lang po sa gagawin ko. Hayaan nyo na lang po ko sa gagawin ko, sagot ni Jesus. Sa ibang translation, ang sabi dyan Ginang, hindi pa ito ang panahon ko. Pero alam nyo kung ano naging sumunod na aksyon ng mahal na ina? Dito po, sa chapter 2 verse 5 ng John. Sinabi ng nanay niya sa mga tauhan, gawin nyo kung anong ipagawa niya sa inyo. Di ba? May conviction yung salita ng mahal na ina. Gawin ninyo kung anuman ang ipagagawa niya sa inyo. Brother John Agustin Tiglao, ano po nangyari? Yun pong 6 na malalaking jars, puno ng tubig, ginagamit sa ritual ng paglilinis ng mga Hudyo. Ang laman po nito nasa 20 to 30 gallons na tubig, bawat isa. Ang sabi ng Panginoong Yesus, verse 7, inutusan ni Jesus ang mga tauhan, punuin ninyo ng tubig ang mga jars na ito, at pinunungan nila iyon hanggang halos umapaw na. Verse 8, tapos sinabi ni Jesus, kumuha kayo ng kaunti dyan at dalhin nyo doon sa in-charge sa kasalan. So binigyan nga nila ang in-charge. Nang matikman niya ang tubig, yung in-charge, tinikman yung tubig.
nang matikman niya ang tubig na naging alak, hindi niya alam kung saan nanggaling yun. Pero alam ng mga tauhan, yung naghanda ng mga jars, alam nila. So ipinatawag ng taong in charge ang groom. Ito yung kumbaga, ito yung mga wedding coordinators yung in charge Tapos sinabi niya, madalas unang sineserve sa mga tao ang best na alak. Tapos pag marami nang nainom ang mga bisita, saka ilalabas ang ordinaryong alak. Pero iba ka, sa huli mo sinerve ang best na alak. Ito ang himalang nangyari sa Cana sa Galilea, verse 11. Ang unang himalang ginawa ni Jesus. Pinakita niya doon na dakila siya, kaya bumilib ang mga disciples sa kanya. Ayan mga kapanalik, ang sarap basahin itong John chapter 2, wedding at the Cana, in relation doon po sa ating claim, sa ating paniniwala na ang mahal na Inang Maria ay tagapamagitan natin kay Jesus. Pero sa mga Iglesia ni Cristo, 1914, dito sa Baptist na si Pastor Ballesteros ng Calasyao Christian Church, hindi pwede, wala daw sa Bible na si Maria ay naging tagapamagitan. Pag binasa natin yung John chapter 2, sino ngayon ang sinungaling? Yung mga pastor ng Baptist, lalo na itong si Pastor Ballesteros, o yung mga ministro ng Iglesia ni Cristo 1914? Sino sinungaling? Yung nakatala sa Bible o yung turo nila? Yan lang po ang simpleng 1+1 dyan Diba? Sino sinungaling? Sino paniniwalaan mo? Yung sinabi ng ministro sa pasugo? Yung inaaral nila sa pamamahayag nila? Yung itinuturo nitong Pastor Baptist na ito na si Ballesteros Jr. ng Calasyao, Pangasinan? O yung Bible mismo? O kayo mag-isip. Simple 1+1 lang po yan. Pag mas pinaniwalaan nyo sila, meron na talagang problema. At ang problema, kayo na, yung utak na sila. Di ba, Engineer Marlon? Paniwalaan mo yung mga pastor, ministro, nakalagay sa Bible, si Mama Mary, nagsabi sa anak niya, naubusan sila ng alak. Ano sumunod na tagpo? Sabi ni Jesus, hindi pa ito panahon ko, pero ano sumunod na tagpo? Ano nangyari? Ginawang alak yung tubig. The first miracle of Jesus. Paano nangyari yon? Namagitan ang ating mahal na Inang Maria, ang ina ni Jesus. Ave Maria, gratia plena. Mga kapanalig, kasama niyo po sa loob ng 17 taon sa ating palatuntunan na apolohetika, Brother Marco C. Evangelista. Siyempre, yung 16 years kasama natin ang yumaong Tatang Larry Lamco Malyari. Panalangin po natin ang kanyang kapayapaan. Siyempre, alam nyo, kahit matagal nang nawala, ay continuously dapat pinagdadasal natin. And speaking of prayer, yung aking pakikidalamhati sa pamilya ng aking mahal na kaibigan at kumare, si Daisy Kapulong, ang kanyang ama ay sumakabilang buhay, si Tatay Delpin, at siyempre yung kanyang manugang na si Brother Chris Alibio, nakaburol po ngayon dyan sa Lower Bikutan. Ang aking taus-pusong pakikiramay sa pamilya Kapulong. Amen. So yung mga yumao nating mahal sa buhay, huwag natin kalilimutang ipagdasal Ang hindi lang naman nagdadasal, Engineer Marlon San Diego, yung mga akala nila pagpatay, patay na tayo hindi, ang Diyos natin ay Diyos na buhay, kaya tayo, ang mamamatay lang yung katawan. Pero tandaan natin, ang komposisyon natin, nakalagay naman sa Bible yan Meron tayong katawan na mamamatay, yung emosyon natin mamamatay, wala na tayong alam. Pero yung ating kaluluwa, yung ating espiritu, ay nagpapatuloy na buhay yan. Kaya sa simbahang Katoliko, importanteng pinagdadasal ang mga yumao. At saka expression of our love yan. Hindi ibig sabihin, pag ibinauna sa lupa, kapag na-cremate na yung mahal natin, tapos na. Kailangan continuous yung pagmamahal natin. In what way? Pagdasal natin. So ito yung ating pananampalataya, napakaganda. Kaya sa atin, yung pagkakaroon natin ng tagapamagitan kay Jesus, ay katulad din kung paano tayong naniniwalang ipinagdadasal yung mga yumao. Kaya meron tayong Mama Mary, So mga kapanalig, yung ating pananampalataya, dapat natin talagang tinitindigan at ipinaglalaban. Hindi pwedeng manahimik lang tayo, Tayo'y parang relax. Hayaan mo silang bumira ng bumira. Total, isa lang naman ang Diyos. Mali yun. Paano isa lang ang Diyos? Si Jesus, tao lang.
sa Iglesia ni Cristo 1914 eh. Si Jesus arkanghel lang na si Miguel sa Jehovah Witnesses. Oh. Si Jesus, wala na, naging si Apollo Kibuloy na, the wanted. Sabi ni Apollo Kibuloy, siya na daw yung bagong Kristo Oh, paano sasabi mo isa lang ang Diyos? Iba-iba Oh, tayo panindigan natin yung totoong Diyos, yung ating Panginoon Diyos na mayroong tatlong persona, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Kaya tayo bilang Katoliko, hindi pwedeng petik-petik lang tayo. Kaya sabi ni Saint Pius the 10th, di ba? Kailangan ipagtanggol natin ang ating pananampalataya. Yan din ang tinuro ni San Judas Tadeo sa kanyang sulat. Mga minamahal, ang gusto ko isulat sa inyo ay isang panawagan, at ang panawagan na yan ay ipagtanggol ang pananampalataya. Kaya sa atin sa Radio Veritas, ang radyo ng simbahan, itong ating programang Apolohetika, 17 years na po nagtatanggol tayo patuloy. Kaya salamat po kay Father Anton City Pascual, ang ating Pangulo, sapagkat binukas niya sa atin ang himpilan para magpatuloy sa misyon na ito. Of course, ang ating Vice President for Operations, si Father Roy Billen, at ang ating kasalukuyang station manager na si Madam Risa Mendoza. Yung buong management natin ay very supportive sa ating objective to defend our faith. At ngayon linggong ito, tapos na siguro yung schedule ni John Gutierrez, ang aking production assistant na ngayon ay ang magandang lalaking si Brother Romar Bendo. Ayun, isang ano, At syempre, nandun pa rin sa technical side natin si Engineer Marlon San Diego, mga kapanalig. Speaking of San Diego, si Bishop San Diego ng Pasig ay ginunita natin noong nakaraan lamang yung kanyang kamatayan. At napakabait na obispo ng aming diocese ng Pasig. Bishop Francisco San Diego. Palagay ko kamag-anak ni Engineer Marlon, si Bishop. Mukha ka rin namang obispo. Okay, mga kapanalig, nakita nyo yung aking ibinahagi. Kayo naman po siguro may Bible kayo. Kung anong version meron kayo, basahin nyo. Hindi naman pwede mag-iba-iba Yung John chapter 2, Wedding at Dakana. Yan po ang maliwanag na patutuo at pagkontra sa turo ng mga protestante na si Mama Mary ay hindi pwedeng maging tagapamagitan. Na si Mama Mary ay hindi pwedeng maging daan natin patungo kay Jesus. Kukontra po yun sa nangyari sa wedding at dakana. At tandaan ninyo hindi natin pwedeng idisgusto, hindi natin pwedeng isang tabi si Mama Mary. Si Mama Mary hanggang sa kamatayan ang natitirang nakatayo sa paanan ng krus hanggang sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ko, ano ba problema nyo? Bakit ayaw nyo kilalanin si Mama Mary o si Maria? Ayaw nilang tawagin Mama Mary. Ang mga anak ng demonyo ayaw tawagin Mama Mary. Yung mga kampo ni Satanas ayaw nilang tawagin Mama Mary. Ano ba problema ninyo? Sabi nila, kasi sa Bible may nakasulat daw. Ano yung nakasulat? Tingnan natin. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Ano nakalagay daw dito sa Bible? 1 Timothy chapter 2 verse 5. Basahin natin. Ang sabi dito, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Yun ang sabi nila. Nasa Bible daw, excuse me po. Isa lang ang tagapamagitan. Sino yung tagapamagitan? Iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Tinatanggihan po ba natin ito, mga kapanalig? Hindi po. Dinideny ba natin ito? Hindi po. Totoo ba ito? Opo. Anong problema? Bakit si Mary Medriatrix ninyo? Hindi nila naiintindihan yung teksto Ano ba nakalagay sa teksto? Ang liwaliwanag naman. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Anong sabi? Ang tagapamagitan ng tao sa Diyos, iisa. Sino yun? Si Jesus. Our mediator to the Father. Si Maria, ano ba si Maria? Our mediatrix to the Son.
sa kanyang anak. Di magkaiba. So yung ginagamit ng mga protestante para atakihin ang mahal na ina na hindi pwedeng maging tagapamagitan ay mali, irrelevant, palpak. Bakit? 1 Timothy chapter 2 verse 5, ang tinutukoy dyan, si Jesus patungo sa Ama, tagapamagitan ng tao na hindi natin inu-oppose. Si Mama Mary, tagapamagitan natin sa kanyang anak, di magkaiba agad. Ay mga ob-ob lang hindi makakaintindi niyan at ipipilit nyo sa amin. Yung balikwas nyong isip, yung balikwas nyong pagbabasa, binabato nyo sa amin. Huwag nyo idamay yung pagiging TANGA nyo sa amin. Kasi naiintindihan namin yung nakasulat sa Bible Ang nakasulat sa Bible, si Jesus, tagapamagitan sa Ama. Si Mama Mary, tagapamagitan sa anak. Mahirap bang intindihin yun mga kapanalig? Pagka hindi nyo naintindihan yan, talaga na nga po. Talaga na nga po. Ha? Ayun sinasabing, huwag mo namang ilagay yung utak mo sa talampakan. Si Jesus ay ating ipinoproklama the mediator to the Father. Yan nga yung sinabi niya sa John chapter 14 verse 6. I am the way, I am the truth, and life. No one comes to the Father except through me. Tinuturo pa namin yan Ha? Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Gospel of St. John chapter 14 verse 6. So si Jesus lang talaga, hindi pwedeng madagdagan. Hindi pwedeng pumapil dyan si Kibuloy, the wanted. Ha? Hindi pwede. Si Jesus lang. Ba't meron kayong Maria? Hindi, paulit-ulit namin pinapaintindi, kaya lang talaga mahirap umintindi ang TANGA Si Mama Mary ay sa ating Panginoong Hesukristo, hindi po sa ating Ama. Kaya yung nakalagay dito sa Pasugo, August 1988, yung turo ng isang pastor ng Baptist dyan po sa New Calasiao Christian Church na si Jun Ballesteros, puro palpak. Ha? Puro palpak. Irrelevant, Your Honor. Irrelevant. Yung mga ginagamit yung referensya against our faith, against our belief. Kaya wag nyo isubo sa amin yung mga hindi nyo naiintindihan. Ano ba talaga? Ayan nga Yun na nga, yung mga hirit na ganyan Nahihirapan silang intindihan, Engineer Martin Sandiego Ay nako, eto pa. Minsan tinanong ko, masama ba talaga tayo? Ano bang sinasabi natin kay Mama Mary? Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo po kaming mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Meron po bang problema doon? Sasabihin nila, meron. Yung sabi niyong Holy Mary, Mother of God, paano naging ina ng Diyos? Yung nilikha. Yung nilikha, hindi kailanman magiging nanay, no? Nang lumikha. O, kita na ninyo, palpak na agad ang mentalidad ninyo. Inakatituloy lalamunan ko Si Mama Mary, Mother of God, because kay Jesus, hindi niya naging anak si Yahweh o ang Ama. Hindi niya naging anak ang Espiritu Santo. Meron nga pong tatlong persona ang iisang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya si Mama Mary, Mother of God, hindi dahil ipinanganak niya yung lumikha. Hindi. Ang ipinanganak niya ay yung bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Next week, yan ang ating topic, Theotokos o Mother of God, para mas maintindihan nyo. Focus tayo dun sa isang bahagi. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Ayan, bumanat na naman itong mga anak ni Calasiao. Pwede ba ihingi mo ng prayer dun kay Mary, yung tayo? Sabi ko, tinanin nyo kayo mga ministro at pastor. Wala bang humingi ng prayer sa inyo? Wala ba nagsasabi, Pastor, pwede nyo po ba akong ipanalangin? Pagdasal nyo naman po, kukuha po ako ng exam. Pagdasal nyo po, may sakit ako. Wala bang gumagano sa inyo? Pag walang gumano sa inyo, siguro talagang mga kampong kayo.
Alam mo na, sa Bible, ang ganda ng mga bili ng mga apostol. Ipanalangin nyo kami mga kapatid, sabi ni San Pablo, unang aklat ng Thessalonica, chapter 5, verse 25. Pero mo si Apostol Pablo humingi ng prayer sa mga kapatid, ipanalangin nyo din kami mga kapatid. Kita na ninyo? Ano ang sabi ni Apostol Santiago, chapter 5, verse 16? Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Mama Mary ba matuwid? Of course! Sabi nga ni Arkanghel Gabriel Blessed are you among women, the Lord is with you. Oh, paano hindi magiging matuwid? Ano sabi ni Apostol Santiago? Ipanalangin nyo kami, ha? Yung mga malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Eto na ngayon. Pag pumunta tayo sa Bible, sa Lumang Tipan, mga kapanalig, magugulat po kayo Hindi pala bago na humihingi tayo ng prayer sa iba. O, sinite ko yung kay Apostol Pablo, unang Thessalonica 5:25 O pumunta tayo sa Lumang Tipan, pakikita ko sa inyo, hindi pala bago na humihingi ng prayer ang isa, ang mga community, ang mga tao sa isang tao. Ave Maria, gratia plena. Ang bilis ng oras, nasa huling bahagi na po tayo ng ating palatuntunan at atin pong tinuturo ang mahal na Inang Maria. Pwede po nating hingaan ng panalangin. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Makasalanan ka o hindi? Pag sinabi mo di ka makasalanan, malaki problema mo. Ginagawa mo sinungaling ang Diyos. Ngayon, kung makasalanan ka, sabi ni Santiago, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Mama Mary, taong matuwid. Sinabi ni Arkanghel Gabriel yan. Hindi yan sinabi ng kung sino. Ipanalangin mo kaming mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Mamamatay ka o hindi? Mamamatay lahat tayo So we need prayers ng iba. Alam nyo sa Lumang Tipan, yung sinasabi nilang walang pwedeng maging tagapamagitan, kalukuhang malaki po iyon. Bakit? Gusto lang nila magturo ng papabor sa kanila. Pero kung babasahin natin sa aklat ng Job, sa aklat po ng Job, chapter 42, chapter 42, verse 7 hanggang 10, ang ganda ho ng tagpo dito Sabi pagkatapos sabihin ni Lord kay Job, ito po kinuha ko sa Bible pagkatapos sabihin ni Lord kay Job ang lahat ng mga ito, sinabi naman niya kay Eliphaz na taga Teman, matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan, kasi hindi niyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin, gaya ng ginawa ni Job sa serban ko. Galit ang Diyos dito kay Eliphaz. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa. Dalhin nyo kay Job na serban ko at sunugin nyo bilang offering. Eto na. Ipagpipray kayo ni Job. Siya lang ang papakinggan ko para hindi na kayo maparusahan sa ginawa ninyong kahihiyan. Hindi nyo sinabi ang totoo tungkol sa akin gaya ng ginawa ng serban kong si Job. Sinunod ni na Eliphaz na taga Teman, Bildad na taga Suha, at Sophar na taga Naama ang pinagawa sa kanila ni Lord. Tinanggap nga ni Lord ang prayer ni Job. Binalik ni Lord ang buong kabuhayan ni Job after niyang ipag-pray ang mga kaibigan niya. Mga kapanalig, pag inintindi po natin itong pangyayaring ito, dito po sa aklat ng Job, chapter 42, verse 7, ang ating Diyos ay nagalit sa 3 kaibigan ni Job, si Eliphaz na taga Teman, si Bildad na taga Suha, at si Sophar na taga Naama. Ano ang sabi ng Diyos sa kanila, lalo na kay Eliphaz? Kayo'y maghanda ng 7 toro at 7 tupa. Dalhin nyo kay Job na serban ko, susunugin bilang offering. Ito na. Ipagpipray kayo ni Job. Siya lang ang pakikinggan ko para hindi na kayo maparusahan sa ginawa nyong kahihiyan. Ito yung verse 9. Tinanggap nga ni Lord ang prayer ni Job. Kita nyo? May kasalanan yung 3 Galit ang Diyos sa kanila. Si Eliphaz, si Bildad, at saka si Sophar. Galit ang Diyos sa kanila Pero paano silang
pinatawad? Paano nakalma ang Diyos? Yung galit ng Diyos sa kanila, paano nakalma? Pumunta kayo sa aking servant na si Job. Ipagdadasal kayo ni Job. At pagkatapos kayong ipag-pray ni Job, ano nangyari? Tinanggap ni Lord ang prayer ni Job. Kita na ninyo? Sa lumang tipan pa lang nangyayari na eh. Pag may atraso ka sa Diyos, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. O, namagitan na ngayon ang ating mahal na ina patungo sa ating Panginoong Hesus, at ang ating Panginoong Hesus ang hihingi ng areglo sa Ama, kasi si Jesus ang ating mediator to the Father. Pero si Jesus, pwede nating lapitan sa pag-records natin ng tulong ng mahal na inang Maria. Di ba? Ganun lang po kasimple yun eh. Oh. Ano pa? Tingnan po natin sa iba pang bahagi ng lumang tipan ha, na totoong pwedeng humingi ng prayer. Aklat ng Samuel. Unang aklat ng Samuel, chapter 12, verse 18 to 19. Nagpray nga si Samuel kay Lord at nagpadala si Lord ng kulog at ulan nung araw na yon. So natakot ang lahat ng tao kay Lord at kay Samuel. Verse 19. 1 Samuel chapter 12. Sinabi ng mga tao kay Samuel, please, ipagpray mo kaming mga servants mo kay Lord sa Diyos para hindi kami mamatay. Oh, pinagbigyan ba ni Lord yung dasal ni Samuel para dun sa mga gumawa ng atraso sa kanya? Opo, hindi ho pinatay. Why? Pinagdasal ni Samuel eh. Bakit? Kasi nag-appeal. Please, ipagpray mo kaming mga servants mo kay Lord na Diyos mo para hindi kami mamatay. Kita na ninyo? Very powerful. Very powerful na yung prayer ng iba intended or intention ng, para sa intention ng iba, pinakikinggan ng Diyos. Kaya ako kayo sa mga tahanan, mga kapanalig, isulat nyo yung binigay kong talata. Unang-una yung aklat ni Samuel, ni aklat ni Job, chapter 42, verse 7 to 10. O gusto nyo, basahin nyo yung buong chapter 42. Sumunod itong aklat ng unang aklat ng Samuel, kasi dalawa to eh. 1 Samuel, 2 Samuel. Chapter 12, verse 18 to 19. Basahin nyo rin yung buong chapter para mas maganda yung kwento. O ito pang isa. Aklat ng mga bilang, Book of Numbers. Anong sabi dito? Book of Numbers, chapter 21, verse 7. O ito yung kwento tungkol dun sa pagsalakay ng mga ahas. Lumapit ang mga tao kay Moises at sinabi, nagkasala kami kasi nagsalita kami laban kay Lord at sa iyo. Ipagpray mo kay Lord na alisin niya ang mga ahas na ito. Kaya nagpray si Moises para sa mga tao. Ano nangyari sa mga sumunod na tagpo? O di ba naligtas ang mga tao, yung mga Israelita, naligtas sila dun sa kamandag ng mga ahas. Bakit? Kasi lumapit sila kay Moises eh. Ipagpray mo kami kay Lord. Alisin ang mga ahas na ito kasi nagkasala kami kay Lord at sa iyo. Anong ginawa ni Moises? Kaya nagpray si Moises para sa mga tao. You see? Liwanag po eh. Sa bagong tipan, sa lumang tipan, kahit saang bahagi ng Bible, meron pong makikita, mababasa na pwede tayong humingi ng prayer ng iba para sa atin. At yan din yung sinabi ni Apostol Pablo, panalangin nyo din kami mga kapatid. Marami pang mga talata yan. Kaya lang mauubos yung oras ko kung ibibigay ko lahat sa inyo. Anyway, itong mga binasa ko, napakamatitibay na ebidensya po na pwede po tayong humingi ng prayer. How much more sa nanay ni Jesus? Nagkaroon na nga unang himala dahil sa request ni Mama Mary. Kaya siya ang ating mediatrix patungo sa mediator. O yun po, hindi mahirap intindihin yun. O huling bahagi ng talatang ibibigay ko sa inyo. Aklat ng Judith, chapter 8, verse 31. Ikaw ay babaeng may takot sa Diyos. Ipanalangin mo kami. Hingin mo sa Panginoon na magpaulan para mapuno ang ating mga balon nang hindi tayo manlupaypay sa kawalan ng tubig. O, yan po. Ano nangyari?
di nagpaulan ng katakot-takot na ulan ng Diyos na puno ang mga balon, hindi sila namatay sa uhaw. Nasa aklat ng Judith. Basahin nyo yung buong chapter 8. Kaya mga kapanalig, nakalulungkot po ang atake ng mga protestante na si Mama Mary hindi pwedeng maging tagapamagitan. Pinatunayan na nga po yan doon sa wedding at Dakana Pag kinwestiyon kung hindi po pwedeng humingi ng prayer sa iba, kino-question nyo yung mga tagpo sa aklat ng Job, sa aklat ni Samuel, aklat ng Bilang, yung mga sinasabi ni Apostol Pablo, yung mga sinasabi ng ating Apostol Santiago, at mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya nga, di ba? Saan man may 2 o 3 na magkatipon sa pangalan ko, ay naroon ako sa gitna nila. So marami kayong kukwestiyonin pag hindi kayo naniwala na pwede tayong humingi ng panalangin para sa kapakinabangan ng iba. Yung mga binasa ko sa inyo, welfare ng mga humingi ng prayer yon doon sa mga worthy people. Yun ay kapakanan nila, hindi kapakanan nung nagdadasal. Kaya pag tayo, may mga taong lumapit sa atin, kuya, brother, ate, sister, o kung ano man ang tawag sa atin, kapanalig, baka naman pwedeng ipag-pray mo ako. Alam niyo, ang swerte nyo. Bakit? Ibig sabihin, may nakikita yung tao sa inyo na malapit kayo sa Panginoon. Pero pag walang lumalapit sa inyo at walang nanghihingi ng prayer ninyo, mag-isip-isip na kayo. Baka hindi ang grasya ng Diyos ang nakikita sa inyo. Baka grasya ni Satanas ang nakikita sa inyo. Walang lumalapit sa inyo. Ngayon, ang mga pastor, yung mga ministro, yan ay mga saksakan, nuknukan ng sinungaling yung mga yan. Bakit? Isipin mo, aral nila, wala daw nakasulat sa Bible. Binasa ko, nasa Bible lahat Pangalawa, hindi daw dapat na maging tagapamagitan. Sila nga, pinagpipray nila yung congregation nila pinagdadasal nila yung mga member nila kapal ng mukha ninyo sabihin hindi kayo nagpipray para sa mga member ninyo. Di ba? Sa social media lang, ang dami mga pastor-pastoran dyan nagli-lay over pa na ganyan, hinahawakan sa ulo may tumutumba-tumba pa ay, nako. Tayo totohanang usap lang, mga kapanalig. Hindi tayo pwede magpaligoy-ligoy dito. Kaya maraming salamat sa Diyos sapagkat ipinapaunawa sa atin ang mga ganitong bagay. Panatuloy nating ipagdasal ang isa't isa. Yan po ang turo sa atin mismo ng Biblia at ng mga apostol. At siyempre sa aking pagtatapos, bago magtapos yung aking himpila, ang aking programa, ay taus-puso po akong nagpapasalamat sa mga kapanalig nating tumutulong sa ating apostolate, sa ating misyon. Kay Kapitana Evelyn Tan Arago ng Barangay Affairs Office, Taguig City, sa iyong bukas pusong pagtulong. Kapitana Evelyn, salamat po. Kay Sister Purissima at Sister Tita Arsiaga, nandyan po sa Roma, Italia. Salamat sa magkapatid na ito. Kahit malayo, ay inuunat ang kanilang kamay to support our mission, our apostolate. Siyempre kay Ate Christine Muyargas Abelardo ng Peñaranda, St. Francis of Assisi, at sa aking mahal na kaibigan, Brother Arnel Borromeo at Familia, Brother Eric Castillo at Sister Mary Ann, siyempre kay Brother Carlo Castillo Gonzales ng Batangas, at maraming salamat po sa suporta ng aking mahal na kaibigan at brother, si Brother Raymond Hernandez ng Beef Deli, RSRH Livestock Corporation, sa kanyang kapatid kay Sister May Rachel na nakaharap din natin. Kung gusto nyo ng masasarap na karne ng baka galing po sa Australia, pwede po kayong bumili sa number 256 M. Villarica Road, Santa Rosa 1, Marilao, Bulacan. Maganda ang quality pero mura. RSRH Livestock Corporation. Pwede rin po kayong kumain sa kanilang outlet, yung tinatawag nating Beef Deli Refined Selections, dyan po sa may North Luzon Expressway, yung Phoenix Station, Drive and Dine. Pwede po kayong pumunta dyan. At nariyan ang masarap na steakhouse, Beef Deli. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa akin. Siyempre, si Brother Chito Ongko at si Brother Daniel Imos, si Boss Teroy. Shout out sa iyo, Boss Teroy, mabuhay ka and God bless. Ako po si Brother Marco Evangelista nagsasabing, sumainyo ang katotohanan. Salamat po.